Yun lang ang nakakapag-isa sa atin eh. Diba? So, to rally a team around the common cause, you must see the vision clearly. You must say the vision and you must show it creatively. So yun po yun ang pagkakaroon ng vision natin. Okay? So yan ang pagkakaroon ng vision. Now, when people share a common goal, they have the mindset of completing one another, each other instead of competing. Okay? So now, sabi dyan, dependent upon each other for success, they mutually spur one another on to peak performance. So, what does it mean by this? Sa atin, hindi nga tayo nagko-compete against each other. As we complement one another, nag-challenge at nai-inspire natin ang bawat isa to move forward, to do better, because actually, we are the best, di ba? Give yourselves number one. Para kayo yung internet ng ibang bayan na nagbabuffer pa na. Give me number one. Negative reaction nyo eh. Give me number one. I am the best talaga. Okay, so we inspire other people to be better. Diba? Pag may nalilihis, paano nyo masasabing nalilihis siya? Nalilihis siya pag wala na sa vision. Ibalik nyo doon. Paano kung walang vision? Wala, kanya-kanya. Sa akin dito, itong direksyon namin eh. Hello? Hi! May natututunan? Yes! So how to test unity? Yan. I-speak na natin to. Kasi walang vision. There is an idea for us. Okay? It's actually a principle to live by and to abide. Yeah? Kasi pag andyan yung pagkaintindi ng vision ng bawat member, they will not compete. They will not destroy the organization. They will work together with us. They will contribute. They will also pass the vision. Bakit mas madaling mag-recruit ng mas better at mas magagaling na tao at mas maayo na tao? Because we have passed on the vision nakikita sa atin. Okay? So nakikita sa atin ang vision. Now, what are the characteristics of a winning team? Una, we respect authority. Lahat tayo, we are men and women of stature. Lahat tayo may position. But the character natin, we will respect authority and we does not break ranks. Alam ito ng mga nasa men in uniform. We do not break ranks. Di ba? Sa start. Di ba? So, we do not break ranks. We honor the position, we honor the ranking. Although, we honor the ranking, mamaya hapon ituturo ko ito, paano marirespeto yung mga nasa position, or even paano yung superior makakapag-honor sa mga subordinates niya, mga sumusunod. So we observe the chain of command, we honor the relationship, so sisimula yan sa loob ng pamilya din. Paano natin masasabi na magiging loyal tayo sa Eagles kung sa loob ng pamilya hindi tayo loyal? Paano tayo masasabing faithful tayo sa Eagles kung sa loob ng pamilya hindi tayo faithful? By the way, pag may mga negative ako nasasabi, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Hindi ikaw ang pinapatamaan ko. Okay? Yung katabi mo. Kaya kung wala kang katabi, okay. So yan. So honor relationships sa loob ng pamilya, ng workplace, ng business natin, diba? Sa community, we honor. And that we understand that authority is given for service. It's not for personal aggrandizement. It's not to lord over people, but to serve one another. Are we clear? Yeah. Alam niyo, one time, when I was invited in one of the state universities and colleges dito sa Pilipinas, I was looking for the GAD focal person, General Development focal person. So, nung nahanap ko siya sa hall, sabi ko, good morning po, ma'am. Tapos, nung binati ko siya, ang sama na loob niya sa akin, tumingin, ang sama na tingin niya. Sabi niya, refer to me as Dr. So-and-so. And then, describe niya, natapos ko ito eh. Diba? So, actually, dami. Nag-apologize ako sa kanya. Meron kasi siyang EDD, PhD, DDD, DVD, PNDT. Lahat na natin sa pangalan.
Pero alam niya, nung umalis siya, lumapit yung mga colleagues niya, nag-apologize. Sabi, sir, pagpasensyahan niya na po si Dr. So-and-so, sabi niya. Kasi kahit marami po siya natapos, parang wala pa rin siyang pinag-aralan. Useless. Because of the character. Kaya sabi niyo, character makes a man. Yes. Diba? Yung kahit, yung bang lola ko noon, pag sumagot kami sa magulang namin, pinapagalitan kami ng lola namin, yung mga bata kami, parang wala kami pinag-aralan. Because of the character. Diba? Because of the character. Kaya yan. So, babalikan natin yan. So, yung authority ngayon na binigay sa atin, it is meant for service, it is not meant to lord over people, but it is to show that we have character. Are you clear? Yes. Okay, so tingnan naman ka mo, tanong mo siya, okay ka pa ba? Okay ka pa ba? So, we recognize, as a member of the winning team, we recognize the power of the tongue and the use of words. Gaya na nabanggit ko, may kapangyarihan tayo, may power tayo. Life and death comes from the power of the tongue. How many relationships have been destroyed because of a word? How many relationships were restored because of word? Diba? So, importante ang salita natin. Kaya be very careful. We have to communicate properly. And we have to use our words to inspire, to encourage, to edify, appreciate, and correct if necessary. So yan po kailangan natin. And communicating is not gossiping. Anyway, wala naman sa Eagles ang chismisan eh, diba? Wala dito! Hindi na katin! Sabi mo. Okay, so, harapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, sir, ma'am, sige. Sabihin mo, sir, ma'am. Sabihin nyo, sir, ma'am, patawad kung chinismis kita. Ready go! Wala na. Communicating is not gossiping. Communicating is not... balik. Okay, communicating is not forced joking. Yung mga insulting jokes. Diba? Sinipiro mo siya pero nakakasakit na pala. Iba pa ang green joke. Diba? Alam niyo ba ang green joke, by the way? Speaking of green jokes, thank you po sa pag-brought up niya. Alam niyo ba sa green joke? Pag nag-green joke tayo, pwede po tayo makasuhan sa pag-violate ng RA 11313 or yung bawal bastos act or law. Pwede tayo makasuhan yun. Green jokes alone. Diba? O, kaya hawak sa mga ulo. Sabihin nyo, Lord, patawad. So, naka-isip at nakapag-joke na tayo. And ano pa? Joke expressing negative emotions. Kaya magmula ngayon, wala nang nega sa mga Eagles. Yes po ba? Yes! O, harapin mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, wala nang nega. Of God's given resources, yung mga pinagkatiwala, ito yung kanina. Ito yung kanina. Kaya ako tinanong, sino ba yung tinanong ko kanina? Sabi ko, itong team building activity nyo na ito, may binayaran ba registration ng mga participants? May binayaran ba kayo? Libre ito? Tapos ba ito maganda? Ay, libre ako. Hindi, pero ito yun. Ito yung kanina. Kung ano na nangyari. Okay, ano yung nangyari kanina? Di ba? So, saan galing yung pinambayad dito? Okay, saan nakakakuha ng pera yung central? Membership. So, hindi lang kayo, pero yung iba. So actually, yan din ang stewardship. Saka libre ang speaker. Opo, libre din. Libre ang pay. Walang bayad ang speaker. Hotel accommodation lang. Hindi. Okay. Ano ang pinopoint ko dito? Wala. Yung mga meron, hindi libre ito eh. Meron na meron pa rin gastos. So ngayon, yung mga members, kahit kayo na nagbayad ng monthly dues nyo, monthly ba? Yes. Annual dues.
mga registration or mga membership fees, kinuha yun doon eh. So ngayon, yung resources na yun, kayo, as a businessman, as a worker, hindi nyo naman napupulot basta-basta ang pera, di ba? Pinaghirapan yun. So, in other words, nag-invest ang bawat member sa atin para dumalon tayo dito. So, anong magiging attitude natin? Are we clear? Diba? So, anong magiging attitude natin sa mga libre dito sa lugar natin? Pero, hindi nga libre dahil may nagbayad. Alam niyo, may mga kanina, actually, gusto ko na mag-start. Gusto ko na rin mag-start. Kasi ito natutunan ko rin pagdating sa appointment at sa mga commitment. Alam niyo, sabi nga, it is better to borrow money from our people. Bakit? Kasi the same amount, with interest, alam mo, yung iba, pwede mong ibalik yung pera. But sa isang appointment, pag na-late ka doon, you already had borrowed the time of that person na hindi naman papalik. Are we learning? Diba? So yun po yun. Yun yung mga principles to live by. So we have to be good stewards of time, our talents, our skills. Lahat po yan. Importante. And maging selfless tayo at forgiving. Yan ang characteristic ng unity. Patawarin natin ang bawat isa. Are we clear? Alam nyo, naiyak ko. But wala na yun eh. But nung naiyak ko, nasa naiyak ko ako, nasa restroom ako nang naiyak ko, andun ako sa restroom, nabasa ko. Sabi ko, I was on my way to Iloilo kasi yung time na yan. Nabasa ko yung caption doon, you are a prisoner of the person whom you have not forgiven. Preso ka ng tao na hindi mo napatawad. So, it's complicated ko. Bakit? Halimbawa, papasok ka sa workplace. Papasok ka sa dito, sa halimbawa, mag-gather tayo. Meron ka naka-away, may naka-offense sa'yo, nung nakita mo, hindi na papasok yun. Makakasabay mo siya sa elevator, maghahagdanan na naman. That's, I stand that you are a prisoner of that person. Natutulog ka, and then suddenly, in the middle of the night, you woke up. Are you still here with me? You woke up, naalala mo yung pangalan niya, naalala mo yung pagmumukha niya, hindi ka na makatulog. So you are a prisoner of that person. Are we clear? Diba? So, in other words, pag hindi, sino rin nagsasuffer? Pag hindi nagpapatawad? Bakit ako? Kasi Jesus eh. Yung nagsasuffer. Tinuro. Tayo rin nagsasuffer. Diba? Kaya nga, let go of the past. Do not allow your past hurts to dictate your future. Do not allow offenses to dictate your future. Kahit sa organization, may peace-peacean yun eh. Pero do not allow those hurts to dictate your future sa loob ng organization. There was constructive criticism. Yeah. So, respond accurately. Diba? So, we have to let go of the past. Hello? Yeah. We have to let go of the past. Sabi nga, let go. Let go. Kasi if you won't let go, you will end up frozen. You won't let go na lang. Hindi ka makapag-move on. Okay? Kaya sabi mo yung katabi mo, mag-move on na tayo. Kasi sabi mo yung katabi mo, mag-move on na! So let's inspire others. Okay? And avoid conflicts and release forgiveness. Okay? So yeah. Anyway, malami pa akong gusto i-share tungkol sa ginawa natin. Pero tutuloy ko na lang ulit mamayang hapon. Alright? Okay lang po ba? Okay lang yung hapon kasi tayo activities. Meron pang isa, tapos mga dalawang lessons. Okay? So, Okay. So anyway, so far, any question? None. Do you have anything to say? Or do you want anything to share? Wala? Okay, so with that, okay, tuloy ulit natin mamayang hapon. Pero dahil nandito lang tayo, shall we resume at 1 o'clock? Yeah. Okay, wala naman tayo pupuntahan na iba. Kaya sabi ko, gusto ko itong lugar na ito. Bakit? Walang ibang pupuntahan dito lang. Dito ka lang. Talagang campsite. Okay, so yan. Kaya, we're going to have our lunch. Any announcement? Wala. Okay, so shall we all stand up? Shall we pray for the food? Okay, so let's pray for the food. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Father, we honor you.